ng Panginoon. Hallelujah. Proverbs 18 verse 10. Our title for today, ang topic po natin ngayon ay In the Name of the Lord. Sabi natin, In the Name of the Lord. Gaano kahalaga sa ating mga puso ang pangalan ng Panginoon? Gaano to makapangyarihan sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Ito ay higit sa relihiyon na nasumpungan ng tao. Ito ay higit sa lahat ng pangalan. At itong pangalang ito ay unique. Ito ay galing sa puso ng Panginoon. I want to share to all of you the name of the Lord. Sabi natin, in the name of the Lord. Say it again one more time. In the name of the Lord. Tayo lahat pumunta rito because of the name of the Lord. And what is the name of the Lord? Jesus. Sabi ng Proverbs 18 verse 10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Ang pangalan ng Panginoon ay isang matibay na muog, isang matibay na tore. Sino na napunta sa ibang bansa, nakakita ng tower? Iba-iba yung klase ng tower pag napunta kayo sa ibang bansa. Meron tinatawag na Eiffel Tower. Yan ay malalaki talaga, matataas. Meron tinatawag na pag pumunta kayo sa Italy, meron dun tower na Leaning Tower. Yung nakahilig na tore. Pero nilagyan ng alambre para hindi daw mabuwal. Nakalagay doon. Meron naman, iba-ibang klase yan. Pero yan lahat mabubuwal, mabubugnos. Pero meron isang tower, ang pangalan ay JESUS, isang matibay na muog. At lahat ng lalapit dyan, lahat ng tatakbo dyan ay maliligtas. The righteous run to it and are safe. Anong pangalan? Anong pangalan? Jesus. Meron akong tatlong gustong ibahagi sa inyo na nakapaloob sa pangalan ng Panginoon. Number 1, 1 Samuel 17:45. 1 Samuel 17:45. Then David said to the Philistine, you come to me with a sword, with a spear, and with javelin, but I come to you, basahin natin lahat, I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of armies of Israel, whom you have defied. Noong panahon ni David, magkalaban hanggang ngayon. Ang mga Pilisteo at saka mga Jewish people, laging magkalaban yan. Ewan ko kung napunta na kayo sa Israel. Napunta na ba kayo dyan? Ang pagitan lang niyan, bakod. Bakod na alambre. Israel nandito, nandun ang mga Pilisteo. Unang panahon pa, lagi siya na naglalaban. Labanan na labanan. Pero sa lahat ng laban ng mga Hudyo, mga Israel, hindi sila natatalo, lagi silang panalo. At dito sa istorya ng 1 Samuel 17, hinahamak ng mga Pilisteo sa magitan ni Goliath, alam natin istorya, hinahamak yung Diyos ng Israel. At yung Diyos ng Israel na yon, yung Diyos ng Biblia. Ito yung Diyos natin. God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At wala noong panlaban, walang pambato noon ng Israel, walang makalaban. At meron doon isang pastol
na nag-aalaga ng tupa, nung maulinigan niya at marinig niya, merong humahamak sa bansang Israel at sa Diyos ng Israel, siya ay nagpresenta, mga taga-Giginto, palagay ko yon, taga JCTD. At nung siya dumating na doon sa harapan nung isang hari ni King Saul, ayaw siyang palabanin, pati yung kanyang mga kapatid, sabagat siya ay bata pala, parang hampas lupa. Talagang ang tao ay nakatingin sa panlabas, pero ang Diyos nakatingin sa panloob. Amen? Kaya ang mga JCTD hindi nang mamata ng tao. Yung iba nang mamata. Hayaan yun, lumaki ang mata. Pero ang mga anak ng Diyos, hallelujah, may nilagay sa puso natin na isang pusong mapagtagumpay at mapagmahal sa Diyos. Amen. At nung siya po ay nagpresenta siyang lalaban, parang tayo, pagka dumarating yung mga pagsubok, mga suliranin, yung iba'y natatalo, ang mundo ay nagtatago, pero ikaw, matagumpay. Kaya sabi niya, bossing, mahal na hari, ako na lamang po ang lalaban. At ang sabi ni David, sabi ni King Saul, eto na yung panlaban. Pinagsuot ng baluti, nilagyan ng sandata, pero nung siya'y maglalakad, hindi niya kaya. Parang hindi nasanay si David na masuot na face mask saka face shield. Hindi sanay na nandoon lang sa loob ng bahay, nagmumukmuk doon. Ang mga anak ng Diyos, makakati paan yan. Amen? Pagka nandoon sa bahay ay gustong gumala, kahit edad 74. Amen? Totoo yun. Amen? Sabagat ang mga anak ng Diyos walang kinatatakutan. Say hallelujah. At nung siya po ay naglalakad na, suit yung mga baluti ni King Saul, hinubad niya to. Sabi, hindi ako sanay dito. Saan siya sanay? Doon sa isang isling na dala-dala niya, yun yung pinapapatay niya sa leon, sa oso. Doon siya na-train. Alam niyo, tayo lahat, kanya-kanyang training tayo ng Panginoon. Kanya-kanya ang giftings natin. Pero ang giftings ng church na ito, magpalayas ng demonyo. Say hallelujah. By the finger of God, we can cast out demons. Ayun, nung humarap na siya kay Goliath, meron siyang sinabi. Tingnan po natin sandali sa 1 Samuel. Sa verse 46, sundan po natin yung talatang yan. This day the Lord will deliver you into my hand. I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Ang pinaglalaban niya, merong siyang Diyos. Sabi niya sa verse 45, balik ko sa verse 45, ikaw, Goliath, ikaw ay lalaban sa akin sa magitan, may dala-dala kang espada, meron kang dalang, spear sa Tagalog, yung sibat, yung javelin, yun din. Ang sabi ni David, but I come to you in the name of the Lord of hosts. Sa buhay nating lahat, maraming gulayat sa buhay natin. Sa negosyo, sa hanap buhay, pagharap sa mga problema at suliranin, para bang hindi natin makakayanan. Minsan parang tayo tinatakpan ng mga unos ng problema at suliranin. At parang sinasabi ng diablo, kayang-kaya kita. Pero purihin ng Panginoon, ang sasagot pala natin, I come to you in the name of the Lord. Pag sinalubong mo ang problema, ang suliranin sa buhay mo, lagi mong wiwikain ang iyong bibig, I come in the name of the Lord. Sabihin natin lahat, I come
in the name of the Lord. Pagka sarili mo lamang, matatalo ka. Magdududa ka. Maapektuhan ka ng pangyayari sa buhay ng mundong ito. Purihin ng Panginoon, lalagay mo sa unahan ang Panginoon Diyos. Si David, kaya pala siya ay nagtagumpay. Sabi niya dito, I come in the name of the Lord. Sabi natin lahat, I come, lakas mo, in the name of the Lord. Say it one more time. Say it again. Kayong mga kabataan, meron ako kagabi nakita sa YouTube, namatay na isang kabataan. No, namatay ang kabataang ito, kapupuyat nung ganung sa Facebook, sa YouTube. Yung laban ng bayan, ano bang tawag doon? ML. Leon, labanan na labanan. Hindi nakuwang kumain, naubos ang panahon doon hanggang mamatay. Nakalagay doon sa internet. Marami mga kabataan ganyan ngayon, nagugumon sa kung ano-ano yan. Pwede ba yung masasabi mo, I come in the name of the Lord? Kaya si Satanas nakakapasok sa tao, hindi masabi yung I come in the name of the Lord. Sa panahon ng pandemic, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng pagsubok, ang panlaban natin diyan ay J-E-S-U-S. I come in the name of the Lord. Say hallelujah. At pag narinig ng Diyos yan sa langit, itong anak kong ito, ang pag-asa na lamang ay ang aking pangalan. Sabi ng Proverbs 3, 5 and 6. Get your Bible please. Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your hearts, and lean not on your own understanding. Huwag mong gamitin ng psychology ang buhay na ito. Yung buhay mo, buhay ko, buhay nating lahat, hawak ng Diyos yan. At kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos na may gawa ng langit at lupa, ng buong puso, at hindi mo na inuunawa pa, pinagtatagubilin mo na sa Diyos, Lord, hindi ko kaya to, kaya mo to. Lord, hindi ko laban to, laban mo ito. Ano sabi ng Bible? In all your ways, acknowledge Him. In all your ways, sa lahat ng iyong pamamaraan, sa iyong lahat ng gagawin, acknowledge God and He shall direct your paths. Say hallelujah. Proverbs 16 verse 3. Proverbs 16 verse 3, commit your words to the Lord, and your thoughts will be established. Pagka kayo merong desire, merong kayo minimiti sa buhay nyo, pangarap, ihandog nyo sa Panginoon, Lord, kinukomit ko po sa iyo lahat ng aking gagawin. I come in the name of the Lord. Your thoughts will be established. Ibalik mo doon sa 1 Samuel 17, verse 45. Ano sabi ni David ulit? I come to you in the name of the Lord of hosts. Kailan ba ginagamit yung pangalang Jesus na ito? Pag ikaw ay nasa bingit ng mga problema at suliranin. Amen? Naalala niyo yung, tayo lahat tayo, alam natin lahat ng balita ngayon eh. Yung sumabog na eroplano sa Mindanao, sa Sulu. Isang miyembro natin,
kasamahan pala yung mga nakasama doon, na mga PMA, isa sa PMAers. Kaibigan yung kaklasmate niya. Membro natin yun, nasa ano ngayon, nasa Surigao. Kaya pinagpe-pray natin yung mga membro natin na mga sundalo. Isa sa interview doon, nung bumaksak na, sabi niya, Jesus, Lord, tulungan mo ako. Naligtas, di ba na ini-interview? Because there is power in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. Sabihin natin lahat, Jesus! May nakapaloob na kapangyarihan sa pangalan ng Diyos. Kaya ang galing ng talatang ito malakas ang kumpiyansa ni David na matatalo niya yung higanting itong si Goliath. Ang sabi ng verse 46, dahil malakas ang kanyang loob, malakas ang kanyang pananampalataya, ang sabi niya, this day the Lord will deliver you into my hands. Higante. Ang lit-lit lang ni David. Bata pa siya nun Kasi parang ano yan, parang Pilipinas, konti lang ang mga pagkain. Pumunta kayo sa Amerika, ang lalaki ng mga hamburger. Dito ang hamburger, ganun kaliit. What's your order, sir? Cheese disal. Pagbukas mo ganun, yung burger, ganun kaliit, Mga kapatid, small but terrible. Kahit maliit ka pa, kahit ano katayuan mo sa buhay, ang pinag-uusapan, malakas ang iyong pananampalataya. At ang sabi niya dito, I will strike you and take your head from you. Hindi pa lumalaban, pugot ng ulo ni Goliath. Kapatid, kaibigan, sa bibig mo pa lamang, malalaman mo kung mananalo ka o hindi. Kapag sinasabi mo puro negative words, sasabihin mo wala ng pag-asa, hindi ka pa lumalaban, talo ka na. But you must change your language. You must change your word. Lord, panalo na ako. Pasado na ako, hallelujah. Makakagraduate ang aking anak, hallelujah. Makakatapos ng pag-aaral ang aking mga anak. Ako ay hahaba pa ang buhay. Gagaling pa ako. Magiging masaya ang aming pamilya, hallelujah. Kaya itong panahon ng pandemic, makikita mo talaga niyayanig talaga. Ang lahat na yayanigin ng Diyos. Pero isa lamang hindi mayayanig, ang kaharian ng Diyos na nasa puso mo sa araw na ito. Hallelujah. Sasabihin sa inyo ng dyablo, huwag ka nang dadalo. Kita mo, wala kang masahe. Sabi ng emotion mo, oo nga. Ay ba, lakas-lakasan mo ang pananampalataya natin. Ang Diyos ay naghahanap ng malalakas ang pananampalataya. Ikaw yung napili ng Panginoon because of your faith to the Lord our God. Amen? Hallelujah! And this day, I will give the carcasses of the camp. Ano nangyari sa istorya? Ang ginamit niya ay 5 bato. Nilagay niya sa kanyang, ano tawag doon? Sa purse, yung lalagyan. 1 bato lang ang ginamit, letter J. Nung binato niya ito, bullseye, dito sa noo tumama. Mapababaksak ba siya ng 1 bato lang? Yung bato na yon merong anointing. May kapangyarihan. Ano kapangyarihan na kapaloob doon? In the name of the Lord. In the name of Jesus. Kapatid, kaibigan, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong hinihiling kapag ginamit mo ang pangalan ng Diyos, ang pangalan niya ay Jesus ng Kristyanismo. Wala siyang espada, nung pugutan niya ito ng ulo, kinuha niya kay Goliath.
Mula sa tirador, o para maintindihan sa Filipino culture, imbis na sling, hindi maintindihan yan, tirador na lang. Marami yan sa Lazada. 90. Mula sa tirador, hallelujah, ang daladala niya ay espada at yun ang pinampugot niya sa ulo kay Goliath. Ang espada ay simbolo ng hari. Mga kapatid, ang buhay mo na dating walang-wala, because of the name of the Lord, ikaw ay pinagpala. Na dating may sakit, pinagaling ng Panginoon. Na walang pag-asa, binigyan ng pag-asa. Dapat kaimekli ang buhay, pinahaba ang buhay. Ngayon, ikaw ay pinalusog, pinaligaya, pinagpala ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Say hallelujah. Ang tawag doon, sword of the Spirit, no other than the Word of God. Kaya po ang lesson diyan, I come in the name of the Lord. Pangalawa, letter C. I call in the name of the Lord. I call on the name of the Lord. Romans 10 verse 11 and 13. Hindi lamang lalabang ka sa pangalan ni Jesus, kundi tatawag ka. For the scripture says, whoever believes on Him will not be put to shame. 13. Verse 13. For whoever calls on the name of the Lord shall be what? Saved. So pangalawang C, I call upon the name of the Lord. Sabi natin, Jesus. Say it again, Jesus. Whoever calls on the name of the Lord shall be what? Saved. Joel 2:32. Book of Joel 2:32. Sulat niyo muna. The book of Joel 2:32. It shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be what? Saved. Kaya yung pangalang Jesus, makapangyarihan sa lahat. Huwag natin siyang ipagpapalit sa lahat ng pangalan. Ang sino man darating, it shall come to pass. It shall come to pass. Whosoever, whoever, sino man ang tatawag sa kanyang pangalan, shall be what? Saved. For the Mount Zion in Jerusalem there shall be deliverance, as the Lord had said among remnant whom the Lord calls. Sabi natin, Jesus Christ the deliverer. Kapag pala tumatawag tayo pangalang Jesus, nakakalaya tayo. Pinapalaya tayo ng Panginoon, hindi tayo mapapahiya. Romans, kanina binasa natin, Romans 10:13. Acts chapter 2, verse 21. Acts 2:21. It shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be what? Saved. Everybody say, saved. Sa ibang translation, pag sinabing save o naligtas ka, salvation, kompleto na po yun. Ang buhay mo, pasasaganain ng Diyos yan. Ikaw na may sakit, pagagalingin ka. Tatlo lang namang kailangan ng tao, yung nakalagay sa 3 John 2. I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as thy soul prospereth. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay masagana. Pangalawa, ikaw ay may health. Sino dito gusto mahaba ang buhay? Taas nga dalawang kamay, lahat na gusto mahaba ang buhay. Sumunod kayo, sabi natin, Lord, give me long life, abundant life, a prosperous life. In Jesus' name. Amen. Gusto ng Diyos yan. Ngayon, pag tumatawag tayo sa langit, only the name of Jesus is a powerful name.
Pagkagising mo sa umaga, tatawag ka sa Ama sa pangalan ni Jesus. Sabi natin, Jesus. Say it again, Jesus. Kahit sa deliverance, there is talagang powerful ang pangalang Jesus. Tingnan mo sandali sa John 13:14. Una, I come in the name of the Lord. Pangalawa, I call on the name of the Lord. John 14:13-14. Whatever you ask in my name. Anong pangalan? That I will do, that the Father may be glorified in the Son. Whatever. Sabi natin, whatever. Ano man ang hilingin mo sa aking pangalan. Meron ba kayong hiniling ngayon? Sino dito humihiling ng pagkakaperahan? Taas nga ang dalawang kamay ng gusto ng pera. Sige, practice uli. Lord, yung mga ayaw magtaas ng kamay. Alam nyo na yon. Sabi natin, Lord, sa banda rito naman, for your name's sake, for your glory's sake. O, tanggapin mo. Talagang ganyan, childlike faith. Yung iba nangongontra kagad. Walang kontrahan. Amen. Totoo yan. Whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Kapag ang mga kahilingan natin, sinasabi natin sa Ama sa pangalan ni Jesus, use the name of Jesus, ang Diyos Ama naluluwalhati, ibibigay sa iyo ang iyong kahilingan. Verse 14, if you ask anything, sabi natin, anything. Meron ba kayo naisip na hinihiling nyo kay Lord? Kaya kung minsan wala tayong natatanggap, hindi ka humihingi. At kung humihingi ka, hindi specific. Kahit nanay mo, pupunta sa mall. Oh, anak, ano pabilin mo? Oh, kahit ano. Yung nanay mo naman, masunurin. Lahat hinahanap. Walang makitang kahit ano. Nagtatanong siya, meron ba kahit ano? Wala. Sino dito minsan nagre-restaurant? Pag kayo naupo doon pumasok kayo sa restaurant, ewan ko kung anong restaurant pinapasok nyo. Alam nyo naman kung masarap o hindi masarap. Basta masarap, mahal. Amen? Pagka mura, masarap din naman. Kaya lang hindi kayo ginaganahan. Pag upo nyo doon sa restaurant, kahit maghapon kayo doon, hindi kayo makakatikim ng pagkain kapag walang order. Tatanong sa inyo, waiter, sir, ano order nyo? Tubig. Warm water. Amen? Hindi niya alam, may dala kang 3-in-1. Amen? Wala dito noon. Kahit anong order mo, ibibigay sa iyo ng waiter. Sa langit, ganun din. Umorder ka. If you ask anything, huwag mo sasabihin, hindi naman kaya-kaya ito. Sabihin mo sa katayo, todo na to. Hingi ka rin naman kay Lord, dami-damihan mo na. Laki-lakihan mo na. Amen. Pag hihingi ka ng buhay, Lord, bigyan mo ako ng mahabang buhay. Ilan? Tatanong sa inyo ng Diyos, ilan? Yung isa naalala ko yung isang sister natin Basta daw, umabot siya ng 60, tapos na buhay niya. Ayun, natapos nga. Alam mo, tayo mga anak ng Diyos, very powerful ang ating mga bibig. Amen. Basta hingi ka kay Lord, if you ask anything in my name, kasi yung my name, pangalan ng Diyos, si Jesu Kristo,
ino-honor sa langit. Pag ginamit mo yung Lord, bigyan mo pa ako ng 80 taon na mabuhay sa mundo. Malusog, malakas, pinagpala, bibigay sa iyo ng Diyos yun. Kaya dapat specific, Lord, bigyan mo pa ako ng 80 years old, 80 taon. Binigyan ka nga ng Diyos, pag tinanong ka ano pangalan mo, dito ako nakatira. Basta sabihin mo rin, Lord, gusto ko po, pag binagyan mo ako ng buhay, malusog ako, malakas, nakakalakad, nakakamuling pa, amen. Say hallelujah. Sino gusto malalakas pa mga buto? If you ask anything, everyone say anything, in my name, I will do it. Ang kausap mo, hindi tao, Diyos ang kausap mo. Lord, gusto ko pong makatapos ang anak ko. Ano tatapusin? Gusto ko po ang anak ko makatapos po ng doktora o doktor. Sabi ng asawa, saan ka kukuha ng pangpaaral? Di sa Diyos. Do not limit the unlimited God. Do not limit the resources of the Lord. He is Jehovah Jireh, the great provider. Say hallelujah. John 16:23-24. John 16:23-24. In that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Sino dito mga tatay mayayaman? Pag humingi yung anak na ibibigay lahat Tatay mo lang sa lupa yun. Mas talo tatay sa langit. Napakayaman. Whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. He will give it to you. Ibibigay talaga sa iyo ng Panginoon. Verse 24. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Kaya hindi nalulubos yung kagalakan mo, hindi ka humihingi. Humingi ka ng sasakyan, bibigay sa'yo ng Diyos. Kapag humingi ka ng una, kaya hindi binibigay sa'yo, pakuli-kuli ka, maya-maya gusto, maya-maya ayaw. Hindi pa tumitingin ng sasakyan, iba na kulay, unay puti, ngayon pula. Sa pula, sa pulit specific. Amen. Amen. Ask, sabi natin, ask, and you will receive, that your joy may be full. Pangatlong C. Tapos na tayo dito. Confess the name of the Lord. Confess the name of the Lord. Lagi mong babanggitin yung pangalang Jesus. Romans 10:9 and 10. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will what? Be saved. Everyone say, confess. The word confess in the Greek word means homologia. The same word na binigkas ng Diyos, yun din ang bibigkasin mo. May power sa confession of God's word. Kung tayo ay nag-confess tungkol kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, alam mo, ligtas ka, gaano pa kaya yung mga hinihiling mo sa buhay mo? Hindi ka naman umakyat sa langit para isulat ang pangalan mo doon. By faith lang yan. Bakit di mo paniwalaan yung mga material na bagay na kaibigay sa iyo ng Diyos? Kaya confess with your mouth
the Lord Jesus. Sabi natin, Lord Jesus. Pagkatapos mo i-confess, ang susunod doon, believe. Manampalataya ka. In your heart that God had raised Jesus from the dead, you will be what? Saved. Verse 11. Verse 10. For with the heart, once one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Ibig sabihin, deal. It is done. Ibig sabihin, pag sinabi mo na, nangyari na yon sa langit. Huwag ka na magdududa, huwag ka na magkukuli-kuli, mangyayari yan sa buhay mo. Ang asawa ko ay born again. Thank you, Jesus. Isang araw, hihipuin ng Diyos yun. Amen. Makakabayad na ako ng utang. Hallelujah, praise God. There is power in confession in the name of Jesus. Merong isang istorya dito sa Bible, sa Acts chapter 3. Tingnan natin sa Acts chapter 3 before we close. Dito sa Acts chapter 3, verse basahin muna natin sa verse 1. Acts chapter 3, verse 1. Meron dito isang pulubi na lumpo, wala ng kalutasan ng kanyang sakit at karamdaman. Now Peter and John went up together to the temple, papunta sa JCTD Worship Center. Amen. At the hour of prayer, the 9th hour. Pagka nakita nyo 9th hour doon, 3:00 ng hapon. Verse 2. A certain man, lame from his mother's womb, was carried whom they laid daily at the gate of the temple, which called Beautiful, to ask alms from those who enter the temple. Kaya nung tayo hindi pa born again, pag pumapasok tayo sa simba, napakaraming pulubi, di ba? May nagtitinda ng sampagita, may nagtitinda ng suman, siopaw, at doon sa gate, sa Bible nandun din yun. Itong lumpong ito, nandoon sa pagpasok ng templo. Ang tawag sa gate na yon ay Beautiful Gate. Upang manglimos doon sa lahat ng pumapasok. By the way, kapag kayo ay mayroong nalilimos sa inyo, bigyan nyo. Huwag kayong magdadamot. Kasi kayo, nilagay kayo ng Diyos para magbigay, hindi para manlimos. Ano gusto nyo? Yung nalilimos o yung nagpapalimos? Doon kayo lumagay sa magandang posisyon. At pagka kayo naman naglilimos, bigyan nyo ng pambili ng hamburger. Yung makakabili talaga ng merong Coke at saka ng soft drinks at saka na isang tinapay. Eh kung magbibigay ka ng pakusing-kusing, wala din yun. At kapag kayo nagbigay ng halimbawa 20, 50, lagi na kayong tatandaan nun. Amen? Hindi na kayo tatantanan. Hallelujah. Mas lalo pag pupunta kayo sa Clark. Sino na punta sa Clark? Ang dami doon nagtitinda ng kamote, ng avocado. Aalokin kayo hanggang mabentahan kayo. Huwag nyo nang tatawaran. Amen. Kasi pag pumunta kayo sa grocery, tsaka sa SM, sa mall, hindi naman kayo tumatawad Tama ba? Gano'n na ba 10, 20, dagdagan nyo pa. Yan, para sa iyo. Sasabihin ako, kapag hindi kayo bumili, di ba maawa kayo? Amen. Sige, pakiyawin nyo na lahat. Itong lalaking to, nung nasa Beautiful Gate, dumating yung dalawang taga JCTD, hallelujah. Verse 3. Who seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. Yung alms, yung limos.
verse 4. And fixing his eyes on him with John and Peter said, "Look at us." Matapang itong dalawang ito, si Pedro at si Juan. Tumingin ka sa amin. Tayo nga pag kami namamalmos, nakakatok ka. Baka may COVID yan, baka may COVID. Verse 5. So he gave them his attention, expecting to receive something for them. Verse 6. Then Peter said, sabi ni Pedro, at saka ni Juan, pero si Pedro siyempre yung leader nila, "Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth." Ano binigay niya? Ano binigay niya? Ginto, pilak, wala ako. Dapat ganyan. Kung wala ka ibibigay, ipagpe-pray mo. Ginto, pilak, wala ako. Subalit ko ano ang nasa akin, yun ang ibibigay ko. Sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret, tumayo ka at ikaw ay maglakad. Napakasarap na regalo ang makapangyarihang pangalang Hesukristo. Mula sa pagkabata, mula sa sinapupunan ng kanyang ina, paglabas, siya'y lumpo na. Subalit isang araw nakabit niya ang mga taga JCTD. Hallelujah. Ginto, pilak, wala ako. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay tumayo at lumakad. Verse 7. Ano nangyari? And he took him by the right hand. Siguro yun parang namamalimos, ano tawag sa mga taong nasa karsada? Taong grasa, marumi. Ikaw ba? Kaya mong gawin yon? Kahit ako, kaya ba natin gawin yon? Pero si Pedro, si Juan, ginawa yun. He took him by the right hand and lifted him up immediately. Everyone say, immediately. His feet and ankle bones received strength. At verse 8. So he leaping up, stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. Ladies and gentlemen, when you use the name of Jesus, the Son of God, immediately the blessings are on the way. Immediately healing is yours. Miracle is yours because there is power in the name of Jesus. His name is what? His name is what? May kapangyarihan ang pangalang Hesukristo. Mga magulang, mga kapatid, sa panahong ito ng pandemic, lahat ng pangalan sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa ay luluhod sa pangalan ni Hesukristo. I come in the name of the Lord. I call in the name of the Lord. I confess the name of the Lord. And the result, miracle after miracles, blessing after blessings, healing after healings, sabagat may kapangyarihan pangalang Jesus. Tumayo tayo lahat. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Come on, lift your hands and worship the name of Jesus. Oh, rabarabara sikararabakhanda. Oh, rabarabara sirahanda. Come on, lift your hands. Worship his name. Worship the name of Jesus. La prasikararababahando. Sabi nyo, Jesus. Jesus. Sing it. Everyone say Jesus. Say it, Jesus. Jesus, the Son of God. Sabi nyo lahat, Panginoong Jesus, marami po salamat. Ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw ang nagbabago ng aking kaluluwa, ng aking buhay. Alisin mo, Panginoon, ang aking mga bisyo, masasamang ugali. Sinusuko ko sa iyo
ang kaisa-isang buhay ko. I offer my life a living sacrifice, holy and acceptable unto you. In the name of Jesus. Yung mo ko tayo pumigin. I will call my wife to offer prayers to all of us today. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great. Sing to Jesus. Is our God, and all sing how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great ang God, lahat ay awitan ka, magtatakila ka, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Mataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you and we glorify your name. Hallelujah. O Diyos, dakila ka. Panginoon, salamat po. Hallelujah. Na kapag kami lumalapit, sinasambit ang pangalang Jesus, ang lahat po ng aming pong mga problema, mga suliranin ay kinakatagpo mo. Kapag kami, Panginoon, ay merong karamdaman, pinapagaling mo. Kapag kami nangangailangan sa pinansyal, pinagpapala mo. Kapag kami, Panginoon, hallelujah, ay may umaaway, ikaw, Panginoon, na nagtatanggol sa amin. Lord, maraming salamat, Panginoon, na kapag kami tumatawag sa pangalan ni Jesus, kami nagtatagumpay. Lord, salamat po ng marami, hallelujah,
at kami, Panginoon, hallelujah, ay pinagpapala mo. Sa umaga pong ito, Panginoon, Ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga pangangailangan. Lord, katagpuin mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan in the name of Jesus. At Lord, nananampalataya po kami, Panginoon, na kapag kami tumawag, we call on the name of Jesus. Hallelujah! Ikaw ay sasagot. Salamat po, Panginoon, at Ikaw po ang may sabi, anuman ang aming hilingin, hallelujah, ay iyong ipagkakaloob. At Lord, pinanghahawakan namin, Panginoon, ang iyong salita sa John 14:14 in the name of Jesus, na anuman yung kanilang mga pangangailangan ay kakatagpuin mo sa umaga pong ito. At ngayon pa lamang, Lord, nagpapasalamat na po kami, Panginoon. Hallelujah! Sa kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, ang lahat ng may sakit ay pinagaling mo na. Hallelujah! In the name of Jesus. Ang lahat ng may mga negosyo ay pinagpala mo na. Hallelujah! Ang lahat ng mga estudyante ay binigyan mo na ng karunungan. At lahat ng may mga pangangailangan sa pinansyal ay pinagkaloob mo na. Lord, hallelujah! Wala po kaming dapat sabihin sa iyo, Panginoon, at ibalikan